so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Ayun, no? Ang gagawin natin na vlog for today is reaction video, mga ka-business. May mangilan-ngilan lang tayong gustong reactionan, hindi po dahil sa nakikisaw-saw or ano pa man, mga ka-business, para lang din malinawan bagay yung iba. Kasi mga ka-business, kami bilang parte ng ka-business family, lagi naman namin sinasabi na kami ang mas may alam ng mga katotohanan, no? Or kami ang mas may alam kung ano yung mga nangyayari sa loob ng ka-business family or ka-business house. So ngayon, mga ka-business, itong reaction namin or reaction na gagawin ko is patungkol po ito kay Jonathan at Nanay Marita. Speaking of Nanay Marita, mga ka-business, ayun, Nanay, rest in peace. Nakakalungkot lang din, no, mga ka-business, kasi po huling nakita ko si Nanay is nung pumunta po sila ni Jonathan doon sa KB house. Nag-bless pa ako kay Nanay, ganyan. Ganun naman kasi lagi ginagawa namin, mga ka-business. Kahit may times siya na nagagalit si Nanay sa amin dati nung pinapaliguan namin siya, andun pa rin yung katotohanan, mga ka-business, na napamahal sa amin si Nanay, especially sa aming mga M's. Kasi, alam niyo naman yung naging bandings namin dati ni Nanay, yung pagpapaligo, yung kulitan, ganyan, kung paano namin patawanin si Nanay, diba? Andun yung katotohanan, mga ka-business, na napamahal sa amin si Nanay Marita. So, yun, Nanay, no, sana ngayon nalagay ka na sa tahimik. Ano ka na, Nanay, mapayapa ka na sa pupuntahan mo, kung nasan ka man ngayon, at least payapa ka na rin, hindi ka na maghihirap, Nanay, sa mga sakit na nararamdaman mo, tulad ng sa paa mo, hindi mo na mararamdaman yun, Nanay. Ano na rin ako, parang panatag baga, mga ka-business, hindi ko po ginusto or gusto na mamaya pa si Nanay, kundi ang gusto ko lang yung parang hindi na rin siya makaramdam ng sakit, kasi mahirap din yung ganung sitwasyon niya, mga ka-business. So, ayun na nga kay Kuya Jonathan, ayun, condolence. Although, may mga pagkakataon na pinagsasabihan o pinagagalitan ka namin, sa amin ni Bay, kami, alam nyo kasi, mga ka-business, eto, lingid sa kalaman ng lahat, si Bay ang isa sa malapit kay Kuya Jonathan. Sa totoo lang, malapit sila. Kasi nung nandito sila sa Brilliant, nakatira dati, si Bay ang sumusundo at naghahatid kay Jonathan dati. Noon, no? Si Bay. Hatid sundo niya yan si Jonathan sa, dun nga sa, sa Brilliant. Hindi rin niya naka-vlog, mga ka-business, lalo na yung pag sumasahod kami, kasi binibigyan ko na sariling pera yan si Bay pag sumasahod kami, binibilan niya yan ng chinelas, ganun, kaya malapit si Kuya Jonathan kay Bay. Kanina pumunta siya sa KB, dumaan siya dito sa Falcon, kinausap si Bay, yun, ganun siya, mga ka-business. Ilang beses na rin yan nagpupunta sa bahay namin, kahit nung dati pa doon sa kabila, pupunta yan doon, kahit pa kami sa tubigan, pumupunta yan siya. Alam niyang puntahan yung mga bahay namin. So, yun na nga. Ito muna ang gusto ko. Una kong gustong reaction na, no? Etong comment ni Mara Lunano dash S5A. Mara Lunano. I-patch up ko na lang, mga ka-business. Ito, kinuha ko lang tong comment na to sa vlog po nila Kuya Renji, no? Shoutout sa inyo, Kuya Renji, Kuya Buddy. Salamat kasi, ayan nyo, inalalayan nyo sila Kuya Jonathan, si Nanay Marita. Hindi man agad-agad nakaresponde si Kuya. Kasi syempre may mga bagay-bagay din na inaasikaso. Yun yung tatalakayin natin ngayon, mga ka-business namin minamahal. So, ayun nga, dito sa comment ni Mara Lunano,
Sabi niya, natiis nila ka-business ang natiis nila ka-business ang mag-ina. Nangako si ka-business dati na hindi sila pababayaan. Ilang beses na pala pabalik-balik si Jonathan kila ka-business, hindi daw pinapansin. Unang-una, gusto ko lang liwanagin sa'yo ha. Huling punta dyan ni Kuya Jonathan, pinakain namin siya, kinausap namin siya, binigyan ng pera. Kasi wala, masama pakiramdam nila kuya nun nung pumunta sila doon. Tuwing pumupunta po yan sila doon, hindi po pwedeng hindi yan pinapakain. Yung sinasabi nyo hindi pinapansin, saang banda? Saan po yung pruweba nyo na hindi sila pinapansin? Andun ang mga kagwangs. Andun kami. Pag nandun kami, talagang napapakain yan si Jonathan at hindi pwedeng aalis yan ng hindi napapakain. Pinapakain namin yan. Yun nga lang yung afford naming maibigay sa kanya nung huli. Yun yung yung minasama niya na parang binigyan lang daw siya ng 100. Yun na lang daw ang kayang naitulong. Siyempre mga ka-business, may mga gastusin din po ang ka-business family, no? At hindi na po ganun kalaki yung sinasahod ni Kuya. Pangalawa, saang banda ba pinabayaan? Gusto nga silang pabahayan, di ba? Ilang linggo lang naman ang dumaan na hindi siya naasikaso. Sasabihin yung pinabayaan na. Agad-agad, nag-conclude agad kayo na pinabayaan na. May usapan naman po kasi sila Kuya, sila Buddy, Kuya Buds, sila Kuya Renji, na inano rin ni Kuya na tulungan si Kuya Jonathan. Diba? Marami namang nilalapitan na vlogger si Kuya Jonathan eh. Bakit laging nasa ka-business ang pagsisisi, ang bunto ng sisi? Diba? Nakakatawa. Alam mo ma'am, bigyan niyo po ako ng pruweba na hindi siya pinapansin dun sa KB. Kasi sa totoo lang, hindi man nalalabas minsan nila Kuya, si Kuya Jonathan, dahil nga nasa taas. Minsan kasi mga kabisnes maaga yan pupunta doon. Anong oras na po yan, minsan bumababa sila Kuya. Minsan na po na kasi nga yung katawan nga nila hindi na katulad dati. Kung napapansin nyo rin naman kung sino yung mga nagbablog sa ka-business, di ba? Kasi nga po masama ang pakiramdam. Pero bakit? Bakit itong mga ganitong comment na natiis nila ka-business? Saang banda? Kung natiis yan ni Kuya, edi sana hindi na nag-effort si Kuya na pangaralan siya, pinabahayan ng kagwangs. Sila ba yung nag-effort nun? Gumawa ng kubo-kubo nila dun kila Kuya Damulag. Ginawa nila ng paraan para may matiran yung mag-ina. Nasaan yung sinasabi mong pinabayaan, hindi tinutupad, or yung parang yun nga yung pinabayaan daw. 'Di ba? Saang banda? Bakit ganyan yung laging mindset nyo? 'Di ba? Nasaan ba yung utak nyo? Pasensya na po ha. Nasaan ba yung utak nyo? Saan nyo nilalagay yung utak nyo? Kasi kami, alam namin kung paano siya tinuruan ni Kuya eh. Paano siya tinulungan. Kung paano ginapang niya ni Kuya. Hindi nyo alam. May usapan na yan sila ni Kuya. Na magbago na siya. Makinig siya sa sasabihin ni Kuya. Laging paliguan si nanay. Pumunta siya doon lagi sa KB para paliguan si nanay. Araw-araw maligo para malinis. Ginawa ba niya? Di ba hindi? Pero mga kabisnes, hindi na po natin kailangan pang magsisihan sa bagay na yan. Ang sa akin lang, bakit dinidiin nyo or bakit parang sinisisi nyo si ka-business sa nangyari kay Nanay Marita? Kasalanan ba? Nagkulang ba si ka-business? Ilang taon bang tinulungan sila ni Kuya? May nagbago ba? Nagbago ba si Kuya Jonathan? Wala. Hindi siya nagbago. Sinong kaharap niya? Kung kani-kanino sinisiraan niya si Kuya. Pero, hindi nagtanim ng galit o sama ng loob si Kuya. Hindi pinapansin ni Kuya yun. Bagkus, lagi siyang pinagsasabihan ni Kuya or pinapayuhan. Dahil ang ginagawa nila Kuya Rejet, Kuya Buds, pagpapayo. Diba? Kaya sana, no, lawakan natin yung pangunawa natin o yung isipan natin. Huwag ganun.
masaklap yung mga ganitong klase ng tao na para lang talaga may comment or may maisabi lang, mema. 'Di ba? Hindi nag-iisip kung tama ba o may kabuluhan ba yung sinasabi nila. 'Di ba? So next natin itong si Jocelyn Palma 6577. Sabi niya, kawawa silang mag-ina, umaasa sa tulong ni ka-business pero parang di na sila pinansin. Ayan na, nawala na si Aling Marita. Sana, Jonathan, ayusin mo ng buhay mo at makinig ka sa mga taong tumutulong sa'yo. O, di ba, nasisi na naman si ka-business? Kawawa silang mag-ina, umaasa sa tulong ni ka-business pero parang di na sila pinapansin. Ayan na, nawala na si Aling Marita. So, kasalanan ni ka-business na namatay si nanay? Ganun ba yon? Ma'am, masintabi po sa inyo, hindi po sila pinabayaan ni Kuya. Ibinilin po sila ni Jonathan, kila Kuya Bats at Kuya Reggie. Alam po, hindi rin nagkulang yung dalawa at kahit si Ate Jen, hindi sila nagkulang. Lahat po ng tumutulong kila Kuya Jonathan ay wala pong pagkukulang. At hindi natin hawak ang buhay ng tao. Diyos lang ang may hawak ng buhay ng tao. Kaya wala kayong karapatan na magsisi o manisi ng ibang tao kung bakit namatay si nanay. Wala kayong dapat sisihin doon. Dahil wala namang may gustong mangyari yun eh. Sino bang taong may gustong may mamatay? Sana ganun dapat yung isip, hindi yung puro kayo sisi sa mga tao. Hindi nyo alam mo, bakit kayo ganyan no? Sa ilang taong tinulungan ni ka-business, yung mag-ina na yan, sila nanay at si, Kuya Jo, hindi nyo man lang naisip yung ilang taong pagtulong nila Kuya, tapos ngayon lang na namatay na hindi lang agad-agad napansin or hindi lang agad-agad nakapunta si ka-business, sinisi nyo na. Anong karapatan nyong gawin yun? Anong karapatan nyong manisi? Alam nyo ba kung bakit hindi nakapunta doon si Kuya agad-agad? Manood kasi kayo ng vlog ng ka-business. May sakit po si Mrs. ka-business. Mag-isang linggo na. Hindi pa yan si nanay, may sakit na si Mrs. ka-business. Hindi yan basta-basta maiiwan ng wala kasama dun sa bahay at hindi kayang iwanan ni Kuya. Si ate, kaya nga lagi lang yun nasa taas eh. Hindi halos nababa yun sila Kuya. Si Kuya hindi rin masyadong bumababa kasi nga binabantayan si ate. Dahil si ate nahihilo, hindi makabangon ng maayos, nang walang alalay, nang walang kasama-kasamang sa kanya para makatayo. Alam niyo bang nahimatay pa nga yan sa church? Si Mrs. ka-business. Kami, nung araw ng birthday, kaya napansin nyo, hindi bumaba sila ate at kuya, wala. Kahit ni isa sa first family, hindi nakapag Dahil yun may sakit si Mrs. ka-business, pero pinapatuloy pa rin ni kuya, sabi pa rin kuya, ituloy nyo yung birthday. Hindi ko lang maiwanan si ate nyo sa taas, kasi mahirap na. Yun yung araw na pina-check up namin sa atin na emergency. So, gusto nyo agad-agad? Nung namatay si nanay, gusto nyo agad-agad puntahan? May sakit nga si ate. Anong gusto nyo? Yung buhay, ang iwanan namin, tapos pumunta kami sa patay? Ganun ba yun? Mapubuhay ba namin yung patay pag pumunta kami doon? Agad-agad? Hindi ko sinasabi na hindi pupunta ha. Ang sinasabi ko, ang gusto kong ipaliwanag, patay na si nanay. Si ate buhay. Si ate ang kailangan kaming lahat. Andun kami lahat sa tabi natin, kahit kaming mga M's. Andun kami sa tabi ni Mrs. ka-business. Kasi kahit ako nung araw na yon, nung nag-chat sa GCC Labus Dave na emergency, pumunta na kayong lahat dito, si mama, ganyan, ganun. Hindi nyo alam yung nararamdaman ko namin. Na parang nga akong mabaliw-baliw kakatawag kay Ate Vera kung kumusta si ate, ano nang nangyari, ano na. Kasi nasa kami noon, nasa Sabarte, kumuha kami ng cake. Kaya hindi na rin ako nakapag-vlog sa loob ng van kasi talagang hindi ako makakonsentrate dahil yung pag-aalala ko, yung puso ko, yung isip ko, nag-aalala kay Mrs. ka-business. Kaya sino kayo para questionin? Para gusto nyo agad-agad puntahan? May problema nga rin ng ka-business eh. Bakit sila lang bang may hinaharap? Siyempre, ang ka-business meron din. Pero kahit ganun na nalaman namin patay na si nanay,
Wala sa isip nila namin or ng ka-business na hindi pumunta. Walang ganon. Si kuya gustong pumunta na doon, kaya nga lang si ate hindi nga maiwanan. Pero nung medyo okay naman na si ate, Gora, pumunta na sila kuya. Kahit hating gabi pa yun, pumunta sila. Di nga lang po pinasama si Bay, si Kuya Buknoy, mga ka-business, kasi mahina ang immune system. Diba? Alam naman natin yan. Mahina ang immune system ng dalawa. Ngayon, alam nyo na. Diba? Sana makisimpatya na lang tayo. Bakit andoon pa rin yung paninisi nyo? Bakit ganun? Bakit ganyan yung mindset nyo? Hindi po pinabayaan ni ka-business. Sila Jonathan, sa totoo lang, hindi po pinabayaan. Pag pumupunta yan doon, binibigyan yan, pinapakain yan. Bakit? Sa tingin nyo ba? Pag sila, namali mo sila, may magpapakain ng basta-basta sa kanila, kung mamamali mo sila? Hindi nyo lang nakita, mga ka-business. Nung time na pinakain namin sila, hindi naka-vlog yun. Pinakain sila. Grabe yung gutom ni Kuya Jonathan noon. Pinakain sila. Silang dalawa, umuna talaga siyang kumain bago niya pinakain si nanay. Sa sobrang gutom niya. Sasabihin nyo lang na pinabayaan, yun na lang ang kayang naitulong. Wala nga may sa mga pakiramdam ng mag-asawa, anong magagawa natin? 'Di ba? Alang ang pilitin yung katawan ko. Wag mong galaw-galawin tong ko. Sorry. 'Di ba? Konting konting konsiderasyon naman. Wag naman yung puro kayo na lang. Konting konsiderasyon. Wag kayong basta-basta manghusga. Wag kayong basta-basta magsasalita ng hindi naaayon or 'di ba? Wag ganun. Nakakaano na kayo alam niyo yun, yung minsan nakakapag-isip ka na, ano bang klaseng taong mga itong mga ganitong nagkokomento? Perfecto ba sila? Bakit ganyan? Bakit ganun? 'Di ba, mga ka-business? Pasensya na kayo, gusto ko lang talagang kasi talagang hindi rin po ako makatiis, no, mga ka-business. Minsan nakakapag-reply na ako sa comment. Kaya gusto ko talagang to. Pero masaya ako dito sa comment na to, galing kay Ma'am LV Dillon. Shoutout po sa iyo, ma'am. Thank you po, Isa to sa magandang comment. Isang magandang comment. Hindi ko sinabing bash to, kundi magandang komento. Mabuti pa to, nakakapag-analyze or nakakapag-isip ng tama. Mabuti pa tong taong to, pa siya. Nasa tamang landas siya. Tamang landas. Sabi niya, sina ka-business ang umahon kina Jonathan sa basurahan. Lahat ginawa nila para maiayos ang mag-ina ni Jonathan. Matigas ulo ni Jonathan, hindi ako baser sa lahat ng vloggers. Pero napanood ko sila kung paano ginusto ng ka-business family na maging maayos buhay nilang mag-ina. Yun ang totoo at tumpak na tumpak. Hindi nyo alam kung paano ginusto ni Kuya na maayos sila. Alam nyo yan. Sa ilang taong pagtulong ni Kuya, lahat binilhan, lahat pinaliguan. Alam nyo ba, ito, real talk tayo. Alam nyo ba, pag pinapaliguan namin si nanay kung gaano kabaho, hindi po ako nagre-reklamo pa man. Alam nyo ba kung ano sinasabi sa amin ni Kuya? Kasi nung unang paligo namin, parang di namin kaya, parang hindi ako magpapaka-plastic, nandidiri ako. Hindi ako magpapaka-plastic, mga ka-business, nandidiri ako. Yun ang totoo. Kasi ang daming sugat nun ni nanay. Tinitingnan ko pala yung sugat, naaamoy ko pa lang sila at naaamoy ko yung amoy ng sugat niya. Talagang masusuka ka. Yun ang totoo. Magpapakatotoo tayo rito. Gusto nyo ng katotohanan, di ba? Masusuka ka. Pero anong sabi sa amin ni Kuya? Training ko yan sa inyo, mga Ems. Kasi kung gusto nyong mag-charity vlogger, hindi nyo iindahin lahat yan, yung amoy na yan, yung baho na yan, yung pinandidirian, yung hindi nyo maiindahin yan kung gusto nyong tumulong ng bukal sa puso nyo. Tumatak yun sa akin, mga ka-business. Tumatak yun sa akin. Diba? Kung gusto mong maging charity vlogger na totoo ka, yung walang halong kaplastikan,
Hindi ka mandidiri dyan. Unti-unti mo yung maaalis sa sistema mo. Kaya, training namin sa inyo yan. Training ko yan sa inyo. O, anong nangyari? Diba? Training nga sa amin talaga yun, mga kabisnes. Yun naman ang totoo. Talagang doon ako na, mga kabisnes, na train. Nung una, yung talaga, oo, andun na nasabihan na kami ni Kuya ng gano'n. Pero andun pa rin yung parang nangingimi ka. Pero nung mga sumunod naman kasi, parang nai-enjoy na namin, mga kabisnes. Kasi alam mo yung nakikita mo yung improvement, lalo na sa paa ni nanay. Diba? Nag-effort pa nga kami, dinala namin sa ospital para mapagaling talaga yung paa ni nanay. Kaya lang ayaw talaga ni Kuya Jonathan. Grabe yung effort namin noon, mga kabisnes. Yung pag-aalaga namin kay nanay, totoo yun. Doon kami na-train kay nanay na ganito pala ang totoong pagtulong. Doon po na-train kaming mga EMS. Tapos ganyan, sasabihin ng iba, hindi nyo ma-appreciate yun. Kasi wala kayo sa sitwasyon namin. Nung panahon na sobrang, kung makita nyo lang yung sitwasyon nila, hoy, wag mong galaw-galawin na. Wait lang po, mga kabisnes, ha. So, yun na nga, mga kabisnes. Pasensya na po at nag-ano lang po ako saglit kasi may pinuntahan lang kami saglit sa church ni Kuy Kuy. No, mga kabisnes. So, tuloy natin yung reaction video ko. Ito naman si Axel Fausto, sabi niya, pero nakakainis lang si ka-business. Pinabayaan na sila at di na nagpakita sa mag-ina. Nagsalita pa man din si ka-business na di sila pababayaan kahit na anong mangyari. Ayun nga, naipaliwanag ko naman na yun kanina. Wala pong pinabayaan at hindi po pinabayaan. Para lang klaro, hindi po pinabayaan. Uulitin ko, hindi po sila pinabayaan ng ka-business official or ni Kuya ka-business. Nagkataon lang na marami rin pong problemang iniisip ang kabuuhan ng ka-business family, no? Maraming iniisip. Ang sa akin lang, sana maintindihan nyo rin. Wag po, puro kayo na lang ang iintindihin. Intindihin nyo rin naman ang kabuuhan ng ka-business family. Ng ka-business official, especially. Diba? Ang dami, minsan hindi na lang na-vlog yung mga pinagdadaanan namin. Tsaka alam niyo naman, mga ka-business, yung mga nakaraan, kung ano yung mga problema, di ba? Mga naging problema. Sana i-consider niyo naman, maging considerate naman kayo, magkaroon kayo ng konsiderasyon para sa kabuuan ng ka-business family. Sila lang ba ang may problema? Di ba? Siyempre, ang ka-business meron. Lahat ng tao may problema, may kanya-kanyang problema. Dinaranas o kinakaharap or hinaharap. Hindi pa pwedeng intindihin nyo rin paminsan-minsan. At never naman pinabayaan. Inihabilin nga eh. Kasi alam ni Kuya, nakikita niya na tumutulong sila Kuya Buddy at si Kuya Reggie. Kaya nga inihabilin niya si Jonathan dun sa dalawa. But it doesn't mean na hindi natutulungan. Hindi nga lang naharap nung huli kasi nga masama pakiramdam. Pero, hinarap naman namin. Pinakain naman, binigyan naman ng pera kahit papano. Pantawid gutom. Hindi pa ba sapat yun? Sa tingin nyo ba, may isang taong magbibigay sa'yo ng 100 agad-agad? Magpapakain pa sa'yo? Kung sa lansangan ka lang, may ganun bang tao? Meron siguro, pero bihira. Diba? At yun namang perang binigay namin sa kanya is galing sa sariling bulsa. Hindi namin hiningi kila Kuya, kila Ate, kusa ibinigay sa kanila nang walang pag-alinlangan. Eh, yun lang nakayanan eh. Ano magagawa natin? Diba? Sana lang, sana sa bagay na yon maintindihan nyo. Hindi yung puro na lang kayo nakakainis dahil naiinis kayo na hindi lang napuntahan agad-agad, naiinis na kayo. Ang daming problema na di pinagdaanan ng ka-business.
Lalo na nitong huli na si ate, yun yung pinaka ano talaga na sobrang takot namin. Sobrang aligaga kaming lahat dahil sa nangyari kay ate. Dahil sa pagkakasakit ni ate. Kayo kaya lumagay sa sa sitwasyon namin. No? Tapos kayo yung ganunin namin. Kayo yung nasa kalagayan namin ha. Tapos kayo yung ganunin namin. Nakakainis kayo. Hindi nyo agad pinuntahan sila Jonathan, namatay si ganyan, si ganon. Hindi nyo agad pinabayaan nyo na. Ano kayo mararamdaman nyo, no? Kung kayo yung lumagay sa sitwasyon namin. Ewan ko lang kung kakayanin nyo. Ewan ko lang. Ito pa tong isa. Itong Cherry, ito pinakamatindi. Hindi na dapat siya pumunta kay KB. Di ba pinaalam mo naman kay KB pero parang dead ma lang. Mabuti pa kayo. Hindi na ako magbabanggit. Deadma lang daw. Saang banda deadma? Saang banda deadma? May sakit si Mrs. Ka-Business. Maiiwan ba ng basta-basta na lang? Kaya ba naming iwan si ate sa ganung sitwasyon na naninigas na yung dito, yung sigmura, nahihilo, ngalay yung dito, masakit, maraming sakit sa iiwan ba namin si ate ng ganun-ganun na lang? Sa tingin nyo, nasa wish yung mag-vlog si kuya na ganun yung sitwasyon ng asawa niya? Yun, ate, tapusin natin ulit yun mga ka-business, no? Yun nga, tawag dito. Yun, basta nabanggit ko na mga ka-business, no, kung ano yung dahilan, bakit hindi agad nakapunta si Mrs. Ka-Business, si Mrs. Ka-Business, si Kuya. Doon or nakaresponde agad nung nalaman na namatay nga si Nanay Marita. At least, ngayon, alam niyo na mga ka-business. Ang kakarating lang din po pala ni Bay, umalis po sila sa umalis po sila. Mamaya, bebe. Malis po sila kasi basta may nilakad, panoorin nyo na lang po yun sa Ka-Business Official. Ayan na. Sabi naman itong ito yung sinagot ko kanina. Sabi ni Marianita Cecilio 9249. Yan ang mabuti ka-business. Makiramay kayo. Dahil kayo ang unang tumulong dyan sa kanila. Gusto lang namin makita ang present nyo. Hindi kami basher. Nakakatulong naman din kami sa channel nyo. Kaya wag mo sanang sabihin na wala kaming ambag kila Jonathan. Kung malapit na kami, makikiramay at mag-abot din kami. O di sana gawin nyo na lang po yung sinasabi nyo. Kaysa naman sabihin nyo or utusan nyo, makiramay kayo. Ang ano lang kasi doon, ang point lang namin doon or point ko sa akin sa point ko lang naman, sa punto ko, bakit hindi kayo makaantay? Bakit? Diba? Wala naman kasi sinabi o binanggit sa si ka-business na hindi siya makikiramay, hindi siya pupunta doon. Oo, andun na nga tayo sa katotohanan na si kuya nga ang unang tumulong. Ang tanong, tinanggihan ba ni kuya na wag pumunta doon? Nagsabi ba siya hindi siya pupunta doon? Naglabas ba siya na statement na wala akong pakialam at hindi ako pupunta doon? May nilabas bang ganong statement? Hindi nga lang agad-agad na puntahan dahil nga may sakit si Mrs. Ka-Business. If you are solid, if you are solid, kung solido kayo bilang Ka-Business Official viewers, alam nyo may sakit si Mrs. Ka-Business. Wala yan sa wisyo si kuya. Sabi nga ni kuya nung nakarang gabi kay Bay, pasensya nyo na si kuya, wala sa si kuya, wala sa hulog ngayon si kuya. Wala nga sa wisyo si kuya. Dahil nga nag-aalala sa asawa niya. Kayo kaya lumagay sa posisyon niya. Hindi rin naman po pwede na ang magkakamada ng vlog na yun kasi sensitive sensitive issue to sensitive na vlog to yung patungkol kay Jonathan at sa pagpanaw ni nanay. So hindi pwedeng basta-basta na lang ipagkakatiwala yung bagay na yan, lalo na about kamatayan yan about sa pagkamatay. Kaya si kuya, kinukompose muna yung sarili bago pumunta doon. Kahit hating gabi pumunta sila doon. Diba? Sana yung mga ganung bagay ma-appreciate nyo. Hindi yung sasabihin nyo,
Yan ang mabuti ka business. Makiramay kayo. Tapos ang dami pa niyang sana all. Diba? So, ano pinupunto nyo, ma'am? Sa comment nyo na yon. Hindi nga kayo basher. Nakakatulong nga kayo. Ang problema, nakakasakit naman kayo. Hindi kayo basher. So, anong tawag sa inyo? Hindi naman kasi yan matatawag na constructive criticism yung sinasabi mo eh. Kasi nga, nanguutos ka nga eh. Ang constructive criticism is, oo, masakit yung salita, bibitawan mong salita, pero andun yung katotohanan na nagpapayo ka. Ito, hindi to pagpapayo to, sabi nyo, yan ang dapat ka-business, makiramay kayo. Diba? From the word, yan ang dapat makiramay kayo. Ano yun? Ba't ganun? Ba't may ganun? Hindi ko po kasi napigilan yung sarili ko na hindi makapag-reply dun sa comment na yun. Kasi talagang nainis ako na alam nyo yun na gusto Bisaya pa, hilasa, oy. Hilasa po di mo manugo, oy. Para inatuon ba? Para ganunin agad-agad. Ura-urada, gusto nyo ura-urada agad. Diba? Hindi naman, hindi siya tawag dito. Hindi siya magandang, pakinggan or, hindi siya ba kaya-ayang basahin. Yun. Diba? Ayaw nyo palang masabihan na wala kayong ambag, bakit ganyan kayo makapag-comment? Totoo rin naman yung point na yung mga bashers na yan, sa tingin nyo ba? Eto realidad lang tayo. Doon sa mga nagsasabi na yung bashers is views pa rin yan. Wait lang po, inom lang po ako saglit ng tubig, mga business. Doon sa nagsasabi, no, para lang din ipaalam ko sa iba ba, kasi marami kasi sa kaisipan, nalagay na kasi sa kaisipan ng iba na ang bashers is dagdag views. No! Hindi po sila dagdag views, honestly. Hindi po sila dagdag views. Koy, pahiram nga niya charger, Koy. Hindi sila dagdag views. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang napansin ko kasi, dun sa mga nagko-comment ng pambabash, hindi tinatapos yung video. So, kung nakakatulong sila, hindi yung dagdag views kasi hindi naman nila tinatapos yung videos eh. So, paano nakadagdag sa views? Nakadagdag lang sila sa sakit ng damdamin ng vlogger. Yun ang totoo. Hindi mo masasabing dagdag views sila. Kasi hindi naman nila pinanood eh. Andun lang sila para mag-comment. Nagbe-base lang sila sa thumbnail. Yun ang totoo. Reality check yan. Kasi marami akong experience na ganyan eh. Na alam nyo yun na kung todo ganon, tulad dito sa namin, pag-unboxing namin. Wala ka mag-ambag. Oo. Diba? Pwede yun sa vlog ito kabilis. Kailan? Kanina? Patungkol sa mga basher. Oo. Wala kayong yung mga bashers kasi sa totoo, ang bashers ang tinutukoy ko, hindi yung viewers na nagko-constructive criticism. Hindi yun yung tinutukoy ko na hindi yung sa constructive criticism, hindi po yan. Kundi yung bashers. Hindi po, wala po silang ambag. Yun po yung totoo, wala silang ambag. Kasi, katulad kanina, nabasa ko yung pinin-comment ko. Ang sabi niya, masaya daw, ako lang daw ang masaya sa unboxing dahil marami kaming natanggap. Sa tingin nyo ba, ginusto ko yun? Inutosan ko ba yung sponsor na ipangalan nyo sa akin yan, mama, yan, lahat ipangalan nyo sa akin. Oh, diba? Inutosan ko ba? Ang tanong, inutosan ko ba? Pusa yun ang sponsor at buong puso kaming nagpapasalamat. Oo. Diba? Relax ka lang. Relax, papang ko. Hindi namin inutusan yung sponsor. Yung sponsor na yun talaga, kahit nung una pang pagpadala nila, marami rin kaming natanggap. Kami din ang maraming natanggap nung unang padala niya. Hindi ko po ipagkakaila yun. Kami rin po ang unang maraming natanggap. Higit sa lahat, meron din kami isang box doon na bukod na mga dilata at noodles. Canned goods. Pero mga kabis, hindi kami nagdamot. Hindi kami ganon. I-share namin yon sa mga kasama namin. Share ko kay Nika at saka kay Late Mingay. Kasi kami nga lang yung merong canned goods. So why not share your blessings, 'di ba?
Hindi naman ako madamot eh. Sana pinanood yung buong video. Kaya lang, hindi nga siya nanonood. Yung sa kanya, is nagbase lang sa nakita niya sa thumbnail. Sa ano siya, yung nagkano siya kung may bubutas. Yun na nga. So, dun sa mga nagsasabi na may mga ambag ang mga bashers, wala po silang ambag sa buhay namin. Kundi, mang-urat, mang-inis, or Masakit ng damdamin. manakit ng damdamin, or pwede natin sabihin na ano sila, papansin lang. XP. Yun sila. Hindi sila nanonood mga ka-business. Imbis kayo maging masaya ka kung anong natanggap ng kapwa. Musgahan pa. Ano pa agad yung ano pa siya, imbis na maging masaya na lang, na naging masaya yung kapwa, i-bitter siya eh. Wala tayong magagawa doon. Huwag kasing pairalin yung inggit sa puso. Magsikap din. Kami, naalala nyo nung isang nung nakarang unboxing din bago ito, yung unboxing na puro kila kuya at ate ang na-receive. Hindi ba kami naging masaya? Naging masaya pa rin kami. Alam nyo ba kung bakit? Kasi sinare naman nila ate sa amin yung blessings eh. Hindi naman sila nagdamot sa amin. Binigyan naman nila kami. Kaya talagang wala sa namin yung sinasabi na kami lang yung naging masaya. Sinare namin yung blessings namin kahit marami silang natanggap, kahit may mga natatanggap sila lahat. Nag-share pa din kami. Hindi namin kinakalimutan yun. Tuwing sahod nga, nag-share nga kami. Yan pa kayang blessings na galing naman sa Kaya nga nagpasintabi ako dun sa sponsor na i-share ko yung binigay nila sa amin. Kasi doon ako masaya eh. Doon kami masayang mag-asawa eh. Bakit hindi naman kami magiging masaya eh? Ikaw ba naman makatanggap ng sobrang daming blessings? Hindi ka ba magiging masaya? 'Di ba? So, ayan lang naman ang sa akin mga ka-business, no? Again, wag po ninyong sisihin. Kasi hindi naman, walang may gusto na mamatay si Nanay Marita, no? Walang may gusto. Lahat ng yan ay ang ama ang nakakaalam. Ang ama lang ang nakakaalam sa buhay ng tao. Hindi natin alam, ngayon masaya tayo, bukas wala na pala tayo. 'Di ba? Sino bang mag-aakala, kasi nung huli pumunta naman si Nanay, although magayong malakas pa naman kumain si Nanay, 'di ba pa? Alala mo nung binigyan siya ni Daryl ng 100? Nagutom na gutom si Jonathan. Mga ka-business, hindi po kailanman na pumunta doon si Jonathan na hindi pinapansin. Hindi po ganun. Kinakausap naman siya may mga pagkakataon lang talaga na hindi po talaga siya nabababa dahil nga sa mga matanda na rin po kasi sila ate. Tumatanda ba? Hindi matanda. Nagkakaedad na baga. Marami ng sakit-sakit na nararamdaman sa katawan. Sinong tao ba ang hindi ganun? Tapos ang gusto ng iba, ura-urada. Dahil nga nangako si Kuya sa Panginoong Diyos. Oo. Pero hindi sila pinabayaan. Kahit paulit-ulit na pupunta at naiinis na rin, kahit ako, naiinis ako. Pag naririnig ko yung mga sinasabi ni Jonathan, naiinis ako. Yun ang totoo mga kabisnes, naiinis ako. Sa mga binibitawan niyang salita, sa mga pasaring niya, naiinis ako. Pero hindi nawawala yung awa. Kasi yun ang laging itinatanim sa amin ni Kuya. Yung pusong maawain, yung pusong wag magtanim ng galit sa kapwa at wag magtanim ng sama ng loob sa kapwa mo. Kahit nga yung mga taong nakagawa ng masama sa amin, alam nyo na kung sino tinutukoy namin. Alam nyo ba, mag-sorry lang sila mga ka-business, kila ate, kila kuya. Wash out na lahat ng yun, hindi na yun. Mag-sorry lang sila, wala na silang maririnig na tatanggapin yun nila kuya. Dahil kilala namin sila kuya. Ganun kami sa kanila. Kaya lang namutawi nga kasi sa puso ng iba yung puot talaga. So kami naman, hindi kami tinamnan ni kuya ng ganun eh. Ay tinanim niya sa amin kasi kung gusto mo talaga maging totoong charity vlogger ka, matuto kang umunawa, matuto kang magpakumbaba, matuto kang, alam mo yun, sikiling yung damdamin mo na magkaroon ng sama ng loob. At saka yun bang tinuro niya sa amin sa mga M's na kung gusto mo maging charity vlogger,
aalisin mo yung iniisip mong pandidiri mo dun sa, ano, kasi kaya nga nung sa paliligo namin kay nanay. Ako nung huling nagpaligo kami kay nanay, kahit pwet ni nanay, kaya ko nang ganunin eh. Hugasan. Ako naghuhugas ng puwet, alam ko napanood nyo yun. Tawa pa nga kami ng tawa kasi sa Tibera na, sa Tibera, akala nga mandidiri pa. Wala namang ganun mga kabisnes. Kasi nga, na-train na kami ni kuya. Nagawa namin, dati, yung paa ni nanay, okay na yon. Naging maayos na yun. Yung mga sugat niya doon, nawala na. Dahil sa mga EMS yun. Sa pag-aalaga ng mga EMS. Pinagmamalaki ko yun. Proud ako doon, mga kabisnes. Na kami ang nagpaayos ng paa ni nanay nung time na yon. Na kami ang nagpagaling sa paa ni nanay sa tiyaga namin sa paglilinis ng mga sugat niya. Sa tiyaga namin paliguan sa araw-araw. Diba? So, hindi po nagkulang ang kabisnes. Simula noon hanggang ngayon, hindi po nagkulang si kuya. Hindi lang po agad nakapunta, hindi man po agad-agad naka-responde dahil nga po, yan nga, dahil sa karamdaman ni ate. Nung naging okay naman sa ate at kaya nang maiwan na kami lang, kasamang EMS, go si kuya kahit madaling araw, kahit gabi, hating gabi, go sila. Yun lang sana, no, mga kabisnes. Sana yun man lang ma-appreciate nyo. Yung ilang taong pagtulong ni kabisnes kila Kuya Jonathan. Sana ma-appreciate nyo yun. Kasi, ako na nagbabasa ng comment section, si Kuya Buddy nga eh. Nag-turn off comment nga eh. Kasi, syempre, kahit naman sino. Kasi naisip ni Kuya Buddy yan na tinulungan na, alam nila Kuya Buddy yan eh, kung paano tinulungan ni Kuya. Alam yan nila Kuya Buddy, nila Kuya Renji, kasi Kuya Buddy talaga nag-turn off comments. Kasi parang siya din naaano sa mga comment section eh. Salute ako dun sa iyo Kuya Buddy talaga sa ginawa mo kasi hindi mo hinayaan na alam mo yun na mabash si Kuya, hindi mo hinayaan na maano si Kuya ka-business kasi nga alam mo yan dun kay nung panahon na yun. Kaya salute din sa iyo Kuya, tas kay Kuya Renji, kay Ate Jen sa pagtulong niyo po kila nanay at kay Kuya Jonathan. Hindi niyo pag-iwan sa kanila. Salute po sa inyo. At nagpapasalamat din kami, syempre, diba? Kasi, ayun nga, hanggang sa uling sandali ni nanay, andyan kayo. Ginawa niyo yung nararapat, ginawa niyo yung tungkulin niyo. Pero alam naman din natin lahat na, ayun nga, inihabilin na rin niya ni Kuya sa inyo, si nanay at si Kuya Jonathan. Kasi nga, syempre, kayo naman na ang laging nagbablog. Kayo ang mas malapit sa kanya. So, yun lang po no, mga kabisnes. Sana magkaroon na tayo ng peace of mind. Sana iwasan na natin yung makasakit ng damdamin, yung mga bashers na, lalo na yung mga taong gawa-gawa ng mga dummy accounts, lalo na itong si Judge Palacol. Palakulin mo yung sarili mo. Kilala ka namin, Judge Palacol. No? Wala kang pakialam. Wala kang ambag sa buhay ng kabisnes. Ang ambag mo lang ay maging marites or parites. Yun lang ang ambag mo. Kaya mabuti pa magbigti ka na. Charot lang. Dahil yung Judge Palacol kasi, kilala ko po yun na solid dun sa kabila. So, wala tayong magagawa mga kabisnes. Ganun talaga ang buhay. Gusto niyang maging bashers at dun siya masaya eh. Sa pambubuli or pang-judge ng kapwa niya. Wala siguro siyang magawa sa buhay niya, kaya ganun siya. Kaya hayaan na rin natin, huwag na natin siyang anuhin pa mga kabisnes. So, ayun lang po, no? Salamat po sa pagsama niyo po sa amin, mga kabisnes, na sa journey po ni Kuya sa pagtulong kila Kuya Jonathan at Nanay Marita. Yun, mga kabisnes. Hanggang doon na lang yung pagtulong ni Kuya kay Nanay Marita. Ay, hindi naman sa hanggang doon lang yung kay Nanay Marita. Pero alam po kay Kuya Jonathan, tuloy-tuloy pa yun. Kasi syempre patay na po si Nanay Marita eh. Yung journey patungkol kay Nanay Marita. Alam niyo po ba, ano yun eh, off-cam yun nabanggit ni Kuya. Yung umalis na sila galing sa gusto ko lang i-share. Umiyak talaga si Kuya. Nung nalala nyo nung galing sila sa kabisnes na doon sila sa Brilliant nakatira. Off-cam na yun eh. Umiyak si Kuya kasi sasaktan siya na bakit
kumakawala pa rin si Kuya Jonathan, samantalang, ayun na nga tinutulungan na nga napamahal na nga sa kanila. Pero kumakawala nga kasi si Kuya Jonathan. Hindi nyo alam yung sakit na naramdaman ni Kuya. Yun yung time din na nagbitaw si Kuya na salita na hanggang nabubuhay siya is hindi niya bibitawan sila nanay. Which is yun naman talaga mga ka-business. Ginawa naman ni Kuya yung nararapat. Kaya nga lang, hanggang doon na lang talaga si nanay. Wala na po tayong magagawa doon. Ayun lang po na mga ka-business. Sana po, huwag kayong magsawa unang-una supportahan. Una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, Mrs. KB official. Siyempre po, ang channel po ng mga kagwangs mga ka-business. Please po, supportahan natin. Ganun na rin po, Vera Anlito official, Medyo Kagwang official, at siyempre po, Editor Darren official mga ka-business. Mrs. KB official. Ayun na po mga ka-business. Salamat po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta at nagmamahal po sa ka-business family. Lalo na po dun sa mga nakaintindi po sa sitwasyon ng ka-business family. Salamat po ng marami sa inyo. At salamat din po sa mga buti naming sponsors na mula noon hanggang ngayon ay hindi rin po nagsasawang magpaabot ng pagmamahal. Salamat po ng marami sa inyo. Tita May, Auntie Ano, yan po, suot ko po, lalo na yung kahapon na pantulong. Suot ko po. Salamat po ng marami sa inyo. God bless po sa ating lahat mga ka-business. Sana po, tigilan na. Maging masaya na lang tayo at makiramay na lang po tayo kay Kuya Jonathan. Iwasan na rin po natin sisihin si Kuya Jonathan dahil nangyari na po ang nangyari. Hindi na po natin maibabalik yung nakaraan. Naging matigas man ang ulo ni Kuya Jonathan, andun pa rin yung katotohanan na hindi niya iniwanan si nanay sa kabila ng mga nangyari. Sa kabila ng lahat, nanatili siya sa nanay niya. Yun na lang sana ma-appreciate natin. Tigilan na yung paninisi. Kasi wala naman kayong mapapala dyan sa sisi ng sa paninisi nyo eh. Diba? Nangyari na. Wala naman kasing pagsisisi na nauuna. Ang pagsisisi ay lagi nasa uli. Yan lang po mga ka-business. God bless po. Birabanat na po tayo. Todo mga ka-business. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay.
Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!